bago na po nga bulan nga gitugon sa ato sa Ginoo to serve Him. No, inaot pa ang mensahe sa special number ganina. Mahimo na to nga application sa atong tagsatag sa nga mga kinabuhi. Nga ato ang iserve ra gyud wala nailain kundi lang ato ang Dios. Karon nga bulan na napud tayo bag-ong topic, living the kingdom of God by loving others as Christ loved us. So wala ko lain nga i-share sa inyo karon kundi ka na mismo nga phrase bitaw ang nakabutang sa atong theme karon nga bulan. Love one another as Christ loved you. Kung na may mga Bible, sabihan nato in John chapter 15 verses 12 and verse 13. John chapter 15 verse 12 and 13. Magatindog kita as we read this passage sa Bible. Tunganan nato sa pagbasa verse 12 and then verse 13. Say amen kung nana. All together, verse 12, ready, begin. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ang Ginoo magpanalangin siya ang tulong, let us pray. Our Father God in heaven, salamat kay Ginoo sa imong padayon nga pag-sustain sa amoa. Salamat sa imong dako nga gugma para kanamo. Ug salamat Ginoo sa gayon karon nga padayon makatuon sa imong pulong. Kami nagaampo that will enable each one of us to understand thy word. Grant us wisdom, Holy Spirit, nga amo ning masabtan sa simple nga pamaagi. Ug ilayo kami Ginoo sa mga disturbances sa among palibot and remind us sa imong presence karon nga kabuntagon. Ang tanan ang ginatugian, ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod. Abiding in Christ. Abiding in Christ. Now the chapters 13 to 17 of the Gospel of John, kung inyo nang basahon diya, are private teachings of Jesus to His disciples. This is somehow Christ's farewell message sa ilaha. Now before siya i-crucify, so mo ni ang mga farewell nga mga messages ni Jesus Christ kani nga mga chapter. Now farewell messages that His disciples need to know and to meditate. Now chapter 15 started in the discussion about the seventh and the last I am ni Jesus. Unsa man yang ika-seventh nga I am the true vine. Now na 7 ka I am si Jesus. Ang una, I am the bread of life. It means that Jesus can satisfy our deepest needs. Ikadua, I am the good shepherd. Jesus compares himself to a shepherd who protects and guides his flock. Ikatulo, I am the door. It conveys the idea that Jesus is the only way to salvation. Fourth, I am the light of the world. Fifth, I am the resurrection and the life. Sixth, I am the way, the truth, and the life. And then the seventh, I am the true vine. Now, one of Jesus' commands in this passage, no, sa iyang mga disciples, kay is speaking, ang iyang audience ani, iyang mga disipulo. So, ang usa sa command ni Jesus sa iyang gibilin, is that they should continue in His love. Magpadayon mo sa ako ang gugma to abide in Him. Ang pulong nga abide, kapila na siya gibalik sa chapter 15. No, 9 times na siya gibalik-balik sa chapter 15. Ug naglive na siya og dako nga significance para sa ato kay emphasize man pag-ayon sa writer no si Apostle John. O kung inyong mamatikdan, ang chapter 15, kung nabitaw red letter ink ang inyong Bibles, tanan na nga words, istorya ni Jesus Christ. It was only recorded by the Apostle John. Now, dili lang ang abide, kapila gibalik-balik, but as well as ang pulong love.
10 times gibalik-balik na sa kaninga chapter. Somehow or somewhat ang kaninga pulong abide ug love dili ni mabulag, kay if we abide diha kang Jesus Christ, then love abounds. No, if we abide diha kang Jesus Christ, then love will surely abounds. Now there are two things nga kinahanglan, isa lang kabutang nga atong hinumduman. Unsaon nato pag-abide diha kang Kristo? Unsaon nato pagpabilin diha kang Kristo? First, o ang last kay saraman, by obeying His command. By obeying His command. In order for us nga magpabilin diha kang Kristo, kinahanglan nato sundon ang iyahang mga sugo. Na unsa man ang sugo ni Jesus Christ sa iyang mga disciple sa atong gibasa? To love one another. So there are two things we need to look on this verse. No, sa verse 12. So una, the command. Unsa ang command ni Jesus sa iyang mga disciples? To love one another. Then secondly, ang atong tan-awon is the motivation. Unsa man ang motivation provide ni Jesus? Ingon din sa the next phrase, as I have loved you. Now, diata una sa command, the command to love one another. Mao na ang sugo ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo. Now, the question is, unsa man nga klase nga gugma ang buot pasabot ni Jesus Christ dire? No? When he said nga love one another. Unsa man nga klase nga gugma ang gusto sundo ni Jesus Christ sa iyang mga disciples? Now, in the Bible, the word love was used in several cases. Now, sa lahi-lahi nga mga situations, sa lahi-lahi nga mga meanings. However, upon looking or referring to Greek lexicon or sa dictionary sa Greek, nailai-lahi nga mga meaning. Love appears in different stages or in different natures. Nga dili ka pwede makaingon nga same tanan ang love nga atong mabasa sa Bible. No, lahi siya. And so, naatay pipila ka tan-awon sa kaning mga klase sa gugma. Now, first is eros. Kanisa nga klase nga gugma is it refers to romantic or sexual love. Mao ni ang eros, no? Ikaduha ang storge. Storge. Di ko kalitok og R, so excuse na lang sa R nako. Storge, no? Which refers to familial love. Unsa man ang familial love? Kanang love bitaw same sa pagpangga sa mama sa iyang anak, sa igsuon ug sa iyang igsuon. Inana nga klase nga gugma, familial love, that is storge. Ikatulo is the philia. Sa man ang philia, it refers to friendship and camaraderie. No? Kung nakay close kayo nga friend, best friend nimo sige nimo kauban, ang tawag ana nga love nimo para sa iya is philia. No, it is also often translated as friend. Ang kana nga pulong, philia, one who is love. Then finally, ang agape. Unsa man nga klase nga love ang agape? Ang agape is it used to speak God's love. Kani siya nga klase nga gugma, mao ni ang gugma nga naa sa ato ang Ginoo. Unconditional, sacrificial kind of love. Og mobalik ta sa ato ang text. Ingon si Jesus Christ, this is my commandment. Mao ni akong sugo, to love one another. Na kung atong tan-awon ang pulong ani nga gigamit ni John or sa word ni Jesus, ang love dili kung atong tan-awon sa original niya nga meaning, iyang word niya is agapao.
I don't know sa na pag-pronounce, agapao or agapao. Ug kana siya, iyang meaning ana, it is in verb form, in present tense, meaning, nga kani siya nga love, wala ni siya nag-end sa ilang lang nga time, no, nga past bitaw, dili siya past tense. Hantod karon og sa umaabot nga panahon, kani siya nga klase nga gugma magpabilin. So mao na ang word nga agapaw. It means selflessly, sacrificially, and keep on loving. Now since verb man siya, no, sa ganyan ng verb, langgam, action, word, and so it calls for an action. Kinahanglan siya himuan og action. This quality of love is not an emotion, but is an action initiated by a volitional choice. No? It is a decision nga ato ang himuon freely sa atong kaugalingon. No? Dili pinugsanay, dili tungod kay kinahanglan nimo himuon, mao imong himuon. No, it is by a volitional choice. Thus, the word love here means the ability of an individual to make selfless, sacrificial, and continuous decision to love, not motivated by superficial appearance, emotional attraction, or sentimental relationship. No? Which the world defines what love is. Kana gabase lang ta sa physical nga appearance, gabase lang ta sa atong emotion. That's how the world defines love. Pero dili na mao nga klase nga gugma nga atong hisgutan karon. Now the word love sa katong upat nga akong na-mention ganina, sa asa man ma-fall ang kani nga love nga gigamit ni Jesus Christ. Sa asa man to ma-fall nga klase sa love, ma-fall ang love nga gigamit ni Jesus Christ sa kani nga text. Dito sa ikaupat, agape love, the unconditional love. So the word love here can be also related in the Greek word agape. Mo to akong gaingon kaganina, the fourth nga klase sa love nga atong naisgutan means to love unconditionally and sacrificially as God Himself loves sinful men. So mo na ang command ni Jesus to love one another. Now ingon si David Jeremiah, agape love is God's special kind of self-giving. Agape describes a love that comes from and is rooted in God. It is totally selfless love. It delights in giving, even though the loved one may be unkind, unlovely, and unworthy. Agape love continues to give. No? Nindot kayo. I-describe niya ang agape as selfless kind of love. Nga bisan pa ang imong itong subject or ang receiver sa imong love, dili gid angayan, maldito, dili mahigugmaon, supakiro, pero gapadayon sa og hatag sa kani nga klase nga gugma. Selfless kind of love. Ingon pagid sa diya, agape determines to do whatever is best for the loved one. It willingly sacrifices itself for another's good. Agape gives when it gets nothing in return. It does not even think of getting something back. Kung katong una, it's all about selfless nga kind sa gugma, this time sacrificial nga kind sa gugma. Nga bisan og wala na imuha, padayon ka gagahatag, padayon ka nga ga-sacrifice either sa imong time, sa imong effort, sa imong resources, sa kana nga tawo nga ginatagaan nimo sa kani nga klase nga gugma. Even though kabalo ka na wala gid kay makuha balik ang tawo. Mo ni usahay
ang atoang paglantaw sa gugma, usa lang sa kapag bati. Di ba? Feelings lang siya. Usa lang siya sa daghan sa atong mga ginabati. No? Love is not a feeling. Dili ni siya pagbati. Love is a decision. Now the Bible says God is love. God is not a feeling. The Bible says we are commanded to love and we don't have any option. Kani bitaw siya nga command nga gihatag ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. This also applies sa iyang mga followers. Kinsa man ang iyang mga followers? Followers ba mo ni Jesus Christ? Those who have personal relationship with the Lord Jesus Christ are called followers ni Jesus Christ. And so, kani siya nga command, it also applies sa ato hantod karon. Again, ang iyang verb form is in present tense. Hantod karon ug so umaabot, applicable ni siya nga command. And so, we are commanded to love one another. Now, siguro, you don't feel like loving. Pero bisan pag dili ka, kana bitang wala kay pagbati nga mutabang sa kanang nga tao. Pero himuan lang. Do it anyway. Kaya nga God commands us to love. Ug siguro makaingon ka nga dili man ko makahigugma. Pero daghan kay pamaagi nga atong mapakita ang atong gugma sa usa ka tawo. Ang pag-smile sa ilaha, ang pag-tap sa ilang shoulder, ang pagkumusta sa ilaha. Daghan kay mga pamaagi nga mapakita nato ang atong gugma sa atong isig ka tawo. Ug kung ato nang himuon, no? Kung ato nang himuon, we discover that grace begins to develop in our lives. Nga ang grasya sa Ginoo hinay-hinay kaka-develop sa ato ang mga kinabuhi. Pastor, na-obey naman ako na nga command. Perhaps na-obey na nimo, pero ang pangutana na-apply ba nimo sa tanan nga tao? No, kay simple kayo mo ingon nga ako ning gakatuman. Ako ning gaka-fulfill nga command sa Ginoo. Pero dito ra po sa mga convenient nga time, sa ganahan nimo nga mga tao. How about katong dili ka ganahan nga tao? How about sa imong kaaway? No? How about sa nanglibak sa imuha? Sa nangdaot sa imuha? Imo ba ning gyapon ning gina-apply nga command to love them? Regardless of their appearance or status sa life, education or unsa pa na diha, we are commanded to love one another. No, kung atong tun-an bitaw, atong basahon, murag sayo na kayo sa tumanon. Pero i-apply gani, lisod kaayo himuon. Una-una, to love someone just like us. Kanang higugmaon nimo ang imong isip ka tawo susama sa imong kaugalingon. Nga bisan gani imong kaugalingon lisod nimo higugmaon. Kay di ka kasabot. No, kay unloving ka, unkind ka, rude ka, selfish ka nga klase nga tawo, hugaw ka, hakugan ka, prideful ka nga tawo. Unsa pa na diya? This is really hard. Lisod ni siya nga command sa Ginoo. Labaw na nang love your enemies. Sud kinahimuon ay higugmaon ang imong kaaway. Pero mauni, though this is hard, yet this is possible. Though this is hard, yet this is possible. Posible ni nato nga mahimo. No, dili pinaagi sa atong kaugalingon nga kapasidad. But pinaagi
sa gahom sa balang espiritu. Ang Holy Spirit ani nga time wala pa man niabot, no? Gisaad pa man siya ni Jesus Christ sa ilaha. Mo na diya in verse 26, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceeded from the Father, he shall testify of me. Pero mo na ang saad sa Ginoo sa ilaha. Posible ni nga mahitabo pinaagi sa tabang sa Espiritu. Now, what amazes me more sa kanang bitaw nga text sa verse 12 is that ang gihatag nga balaod ni Jesus Christ is not only a mere law. Di lang sa basta lang nga balaod ba? Nga naghatag sa balaod, di ba? Ang ato ang nasod ga pasa sila og mga balaod. Pero kana siya nga balaod, dili pa na siya nato ma-prove nga effective diretso. Pero you know what? Ang kani nga balaod nga gihatag ni Jesus, there is laid up a motive provided. Nasa yung motive ba nga gi-provide nga kani nga kuman inyo ning himuon. Unsa yung motive nga gi-provide? As I have loved you. Higugmaan ninyo ang inyong isig katawo susama sa gugma, susama sa pagigugma nako sa inyo. Naghatag na bitaw daan o guide si Jesus kung unsa ang himuon sa iyang mga disciple. Unsa para dili sila mawala ba sa ilang pag-obey o pag-fulfill ani nga kuman. As I have loved you. Muna ang ikaduha, the motivation. As I have loved you. Even kang Jesus Christ, ingon siya sa verse 9, as the Father hath loved me, so I have loved you, so continue ye in my love. Gihigugma ta sa Dios tungod kay ang Dios nga Amahan, gihigugma po niya ang Dios nga Anak. So that is the motivation. Nga himuon, nga mahimong mas dali ba awaton, mas dali ma-fulfill ang kaning balaod sa mga disciple, mga followers ni Jesus Christ. Now, before we can love each other as Christ loved us, we must address how culture defines love. Atong sang hibaluon, unsa ang definition sa love sa kalibutan. The world primarily limits love to feelings, assuming that as long as we feel good toward God and others, we are demonstrating love. Muna ang definition sa kalibutan sa love. As long as wala kay tinatapakan nga tao, sakto ang imong gihimo, wala kay nasakitan, love na para sa ilaha. However, biblical love is a character trait produced within us by the Spirit, who transforms both our attitude and actions toward God and people. Biblical love does not disregard feelings, but it surpasses them and sometimes exists in spite of feelings. Layo ka kayo ang gugma sa kalibutan ug ang gugma sa Ginoo. Layo ka kayo, and through the Holy Spirit naay bag-o nga mga iyang i-produce sa atoa ba nga wala sa una, nga mag-enable sa atoa nga maghigugma even sa katong mga tao nga dili gyud ang ayan higugmaon. So sama ra gud sa atoa yun sa ta paghigugma ni Jesus Christ, makasasala, puno sa sala, atong una-una wala taga sick sa iya. Pero God loved us anyway. Nahigugma ang Diyos sa atua. No? Usaan na iyang gipadala si Jesus Christ to die on our behalf.
Now there is the key to love. It is not trying to love someone by determining to feel loving and making yourself act that way. Love comes naturally and flows fully out of a heart that is itself conscious of being loved. Now when Jesus had difficulty having these men or mga disciples, He didn't simply grit His teeth and try to be nice. He began to reflect on how the Father loved Him. Ang love bitaw nga ginahatag o ginapakita ni Jesus Christ sa iyang mga disciples is a reflection of what the Father has shown sa iya nga klase nga gugma. Mo na ginapakita ni Jesus Christ sa iyang kaugalingon nga mga disciples, no? And that while motivation for us to love like this is important, we must learn to depend on the supernatural enablement of the Spirit to love like God loves. Natural motivation is not enough. We need supernatural empowerment. Dili kita makahigugma sa atong kaugalingon lang nga kapasidad. No, sa ato lang bitaw natural lang nga klase nga gugma. We need the help of the Holy Spirit. Now the disciples are to love one another. Again, mo na ang command ni Jesus Christ sa ilaha. Just as Jesus has loved them. Mo na ang new commandment ni Jesus Christ, which is stated sa John 13:34 and is repeated sa John 15:17. Ganun diya, these things I command you, that ye love one another. Mo na ang gibalik-balik nga saad o nga command ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. Now, pila na ka beses gipakita ni Jesus Christ ang iyang gugma sa iyang mga disciples. No, sa ilahang public nga ministry, sa public ministry ni Jesus, kapila na niya gipakita ang iyang gugma sa iyang mga disciples. Usa na ana ang katong instance or katong time nga gihugasan ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga disciple. Kung imo nang himuon sa ilahang tradisyon, mo na usa sa pinakaubos nga work nga pwede himuon sa tao or sa mga servant. But you know what? Gihimo na ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. And that speaks sa iyang gugma para sa ilaha. Again, giingnan pa gid niya iyang mga disciple nga nahigugma siya sa ilaha to the end. Hantod sa katapusan. Inana ang klase nga gugma ni Jesus Christ nga naa sa iyaha, sa iyahang mga disciples, no? So kani siya nga context, wala pa man siya nag-crucify, wala pa man siya namatay. Pero dito na ni paingon, ug mao ni ang saad sa Ginoo sa iyang mga disciple. Nga ubanan niya sila hantod sa katapusan. Again, that speaks of His love. The love they are to have for one another is so great that it must include a self-sacrificial willingness to die for one another if necessary. Mo na ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, sa Calvary. Jump ta sa kaduhang nga verse. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Again, buhig pa si Jesus ani nga time. Pero ang command niya, to love one another as I have loved you. Kunya gisumpayan pa gid niya, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. He is speaking sa iyang umaabot nga kamatayon. Nga while iyan ang ginaingon, mo ni ang mahitabo sa iya, iyang ihalad, iyang ihatag, iyang kaugalingon nga kinabuhi para sa iyang mga friends. Unsaon man para matawag ka or makonsider ka nga friend ni Jesus.
Kung naa kay, of course, kung naa kay relationship sa iya. Secondly, if you will obey His command. If you will obey His command, no? That a man lay down his life for his friends. Now, na yung sa ka, real siya nga story. During na siya sa World War II, sa Japanese prison camp. So, na yung usa dito ka prisoner, Scottish ni siya nga prisoner, si Angus MacGillivray. Angus MacGillivray. So, sa kaning prison camp, lahi-lahi ang mga naa sa sulod nga prisuhan. Na ay Americans, na ay Australians, na ay mga Briton. Mga Briton, kana man ang mga kuano, English, kana sa London nga mga kuan, sakto. Hindi ko masayo, I don't know, ay na lang na in-mind. No, who had helped build the infamous bridge over the river Kwai. Now, ang kani siya nga camp is pangit kay siya nga camp. No? Pangit kay siya nga prison camp to the point nga naigigamit niya nga statement diri, a dog eat dog mentality. Sibot pasabot anang a dog eat dog mentality. Nga bisan bitaw grabe kahay ang competition nga to the point nga bisan masakitan nimo imong kauban, wala kay paki para makasurvive lang ka. So inana ka ugly ang situation nga naa sila. So one time nakurat ang tibuok nga naa sa prison camp. Kaya nga naman si Angus namatay. Og nag-expect sila nga si Angus mo ang pinakalas nga mabuhi sa ilaha. Kay strong ni siya nga tao, lig-on ni siya nga tao, maayo ni siya nga tao. Pero nakalit lang siya og kamatay. So ilahang gi-try og piece together ang story. Unsang hinungdan nganong namatay si Angus. Nasa ilang nga prison, nasa sila ginatawag nga body system. Yung nga nasa sila partner. Taga-isa sila na sila pares. So ginatawag na nila nga mucker. So ang pares ni Angus, hapit na siya mamatay. Ug tanan nga tawo nga nasa iyang palibot, nag-give up na sa iyaha. Pero si Angus, tungod kay he was so determined nga tabangan niya iyang friend, iyang ginahimo ang iyang makaya to help him. No night time nga nawala o gikuha ang habol sa iyang friend, sa iyang partner, o sa iyang gihimo. Gihatag niya iyang kaugalingon nga habol. Unsa na iyang ingon sa iya? Siya nga, naapoy extra. Then every mealtime, naman sila yung mga rason. Ang rason ni Angus, iyang ihatag ka sa katong partner niya o sa iyang mucker. Iyang ihatag sa iya iya sang pugson og pakaon. Iyang mutindog sa iyang kilid, pugson niya og pakaon. Moingon na po dayon siya nga naakoy extra dito nga pagkaon. So mo na iyang ginahimo. Gapaningkamot siya nga makarecover ang iyang body, ang iyang mucker. But as Angus mucker began to recover, kato iyang partner ba, gaka-recover na, kalit lang na-collapse si Angus ug namatay. Inato ka sudden ang iyang death. Namatay siya. Ug according sa doktor, ingon sila that they discovered that he had died of starvation, complicated by exhaustion. Namatay siya tungod sa kagutom. Gihatag niya tanan, bisan niyang shelter, iyang habol, gihatag niya. Even iyang pagkaon, gihatag niya. Ug mao to ang hinungdan, nganong namatay siya. Grabe ka sacrificial ba? Nga klase nga gugma para sa iyang amigo. Ug tungod ato nga incident, ang kaning pangit kaayo nga prison camp,
nabaliktad siya. Hinahinay, nagkatsada o nagkatsada. Tungod na sa kinabuhi ni Angus. Pero you know what? Nindot man tong gibuhat ni Angus. Mao man ingon sa pulong sa Ginoo. Kung pwede lang nato masacrifice atong kaugalingon para sa atong mga higala, atong himuon. Pero ang pangutana, are we willing to commit in this kind of love? Willing ba ta mo sacrifice atong kaugalingon nga kinabuhi for the sake sa uban? Mao na ang dako nga pangutana sa matag usa kanato. There is no greater example we can find and emulate when we speak of love. The love of the Son, the Lord Jesus Christ. Wala na ilain. Nga greater example ba nga atong tan-awon ug atong pamalandungan. Kung mag-isgot ta sa sacrificial nga love, sa selfless nga love, mo na ang gugma ni Jesus Christ. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Now Jesus states, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. The statement upholds sacrificial love as the ultimate expression of love. In his saying, Jesus prepares his disciples for his crucifixion and shows them what he meant when he told them to love each other as I have loved you. This is love. Muna nga klase nga gugma. No? What Christ has done, His finished work on the cross for a sinner like you and me. And that while we were yet sinners, nga napulong sa Ginoo, Christ died for us. Kinsa man ta para pakamatyan sa Ginoo? No? Kinsa man ta nga higugmaon sa Ginoo. Pero this kind of love, Christ wants us to emulate. Mo ni ang gusto nga klase sa gugma nga atong sundon, to live and to abide. Now I believe there will be no horizontal love apart from vertical love. We cannot truly express or show our love sa atong isig katao kung walay vertical nga love. Kung walay love ba agikan dito sa Ginoo. There will be no horizontal love apart from vertical love. We love Him because He first loved us. And we are able to love one another because He first loved us. In Christ, love abounds. So hinaot pa mga igsoon, kudiyak sa Ginoo sa mubong nga panahon, na-remind ta sa kaninga klase nga gugma. And so we are to abide in Christ. No? In Christ, love abounds. Sa Ginoo magpanalangin sa iyang pulong at pray. Father God in heaven, salamat kayo sa reminder gikan sa imong pulong. Salamat sa imong sacrificial nga love, unconditional nga love, imong selfless nga love para sa matag usa kanamo. We don't deserve this, but salamat kay imong gyapong ihatag. Salamat sa kaluwasan. Salamat kay wala lang may Savior na apod may friend. To bless these truths in our hearts, nga mo ning ma-apply sa tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. All these things we pray in Christ's name. Amen.